Yung sa Russia, totoo po ito ha, baka akala nyo biro lang. Na ang Russia po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official, ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. Oh. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, ano kapangyarihan niyo sa Russia, di ba? Yan, oh. Bakit ipaparas yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi na, wala naman kami plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, Ano ba gano'n layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Hindi ba? Siguro lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, Nelson, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismo si Trump, may babala na rin sa ICC. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. Wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC dyan. Lalo na't yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano? Ipina-arresto din sa Dahig, halimbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, nakipag-coordinate lang sila sa Interpol. Di ba? Nahuli, si Digong. Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin, kahit sa... Nakita mo, di ba, yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig? Ngayon na LTO chief na eh. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Yun eh, si Marcos Lacanilaw yun eh. Ganun ba? Yun yung Interpol counterpart na dito noon So, nagdala pala kay Digong sa Dahig ay si Marcos. Delikado talaga. Marcos talaga. Pwede itanggil eh. Lacanilaw nga ng apelyido. Lacanilaw. Kaya pala. Humarap sa Senado yan. Doon nag-isa yan. Pero ganun po ang nangyari dito sa ating bansa.